Hello, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again to my channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, pag-usapan po natin yung ola nyo, ola ko, ola nating lahat. Kamusta na ba? Pero bagong lahat, before anything else mga ka-lifestyle, kung bago ka pa lang sa aking channel, at alam ko itong channel na to is nakakatulong. So please, like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po tayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Especially pwede natin itong i-share dun sa mga malalalim na talaga yung problema pagdating sa online lending application na hindi nila alam kung ano ang gagawin. So let me remind you again mga ka-lifestyle, this channel is for you at alam ko nakakatulong to. So ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. So ngayon simulan natin. So, yung topic natin ngayon mga ka-lifestyle is napakaganda. So, kung gusto mong malaman, tapusin mo to, stay tuned. Yung mga bagong pasok pa lang, please, tapusin nyo itong video hanggang dulo. Dahil alam ko, may mai-apply kayo na pwede nyong magamit sa problema nyo ngayon. So, ano ba yung tinutukoy ko mga ka-lifestyle? Yung tinutukoy ko po is yung home visit daw or ocular visitation. So, ano ba yung ocular? So, mga ka-lifestyle, yung ocular is parang the same lang po ng home visit. Medyo nilagyan lang nila ng medyo complex lang to para matakot kayo kahit pa paano, 'di ba? Kasi from the word ocular. Ngayon, let me remind once again mga ka-lifestyle. 50-50 pong nangyayari yung mga ganitong klaseng strategy ng mga online lending application, which is kung malayo ka naman like probinsya, Mindanao, Bisaya, then alam naman po natin usually yung mga Ola company is nasa Maynila lang. So once again binanggit ko na to nung mga nakaraang video ko, paki-check na lang na posible kung malapit ka sa kanilang address. Pero sa tingin ko never yan sila magbibisit kasi like what I've said sa recent video ko po, ay takot din po yan sa kanilang seguridad. Hindi po sila basta-basta nagbibisit kasi nga siyempre takot po talaga din yan. So yun nga yung sabi ko, like imposible 50-50 na puntahan kayo. So sa mga takot dyan na baka puntahan, then nadidepress na, na-stress na kasi yun yung thinking nila na baka mapuntahan sila at malaman ng inyong mga pamilya, right? So kung nasa Mindanao ka mga ka-lifestyle, Visayas at sa mga lupalok ng mundo, 50-50 ang chances. So, yung 50-50 chances is sa Luzon lang po talaga yan. Maniwala kayo sa hindi. So, never yan magpupunta sa Mindanao, Visayas. Okay? Kasi magpuproduce pa sila ng resource, funds para pagpunta doon. So, kulang pa yung kanilang pera papunta doon sa ibabahid natin, di ba? So, hindi na nila yan pagtsatsagaan na puntahan. Maniwala kayo. So, ngayon, para mas malinaw, never sila nag-home visit. So, ginawa ko, mga ka-lifestyle, naglibot ako sa social media, sa iba't ibang mga vloggers, pinanood ko yung mga video nila, kung totoo ba talagang merong mga nag-home visit. So far, mga ka-lifestyle, good news, so far, wala naman pong mga online lending victims or online lending mga borrower na napuntahan. Okay? So, lahat po ng mga social media is tinry ko mag-search kung meron ba talagang napuntahan na. So far po talaga wala po talagang nagpupunta. So, sa mga katanungan nyo dyan sa inyong isipan na natatakot kayo, baka puntahan kayo, so ito na po yung sagot. Hindi po yan sila nagpupunta. Kasi, aside of that, takot din sila sa kanilang seguridad. Kasi hindi nila kilala yung borrower nila. Right? So, hindi nila alam yung ugali. Kasi, baka mamamatay tao pala yung client nila, sila lang yung hinihintay. Yun nila yung katapusan nila.
So, yun yung mga posibleng dahilan kung bakit hindi sila pwedeng bumisita sa inyo. Kasi hindi ka nila kilala, hindi nila alam yung ugali mo. So, once again, disclaimer po, I'm not a legal counsel at at lalong-lalo na wala po akong katayuan sa gobyerno na humahawak na ganitong klaseng problema. Okay? So, disclaimer once again, hindi po ako perpekto. I'm just a simple person na gustong tumulong sa mga stress na people, especially pagdating sa online lending application, kasi naranasan ko rin yung problemang dinadala nyo ngayon. So once again, hindi po ako legal counsel, wala po kaming organisasyon about sa ganitong klaseng problema, and hindi po to sponsored ng video na to. Kung anumang mga team dyan, community, hindi po to sponsored. So ginagawa ko tong video hindi for the sake of your own good, hindi po sa sarili ko, kasi actually yung mga problema ko is nirelay ko lang sa inyo. Okay, so once again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, kasi alam ko talagang nakakatulong tong video na to, mga videos ko, kasi yung mga experience ko yung i-share ko sa inyo. Okay, so I just want to clarify mga ka-lifestyle, yung home visiting, yung ocular visitation is malabo po talaga, 50-50. Malabo pa sa relasyon na matagal nang naghiwalay. So napaka-imposible talaga, especially kung nasa malayong lugar naman tayo, Mindanao. Hindi na nila yung pag-ahaksayan ng oras at pera. Okay? Ngayon, sa lahat po ng mga na-stress, nadidepress, at kung ano pa yung nararamdaman nyo ngayon, please mga ka-lifestyle, relax lang po tayo. Huwag po tayong mag-isip ng masama sa ating sarili, kasi lahat ng problema is may solusyon. Okay? So, in a way na dapat i-share natin yung ating problema para mabawasan. Wag po nating kumkumin, kasi mas lalong lalala. Alam ko, lahat po talaga ng problema is may solusyon. Okay? Lahat ng problema is may solusyon. So, relax lang tayo. Meron dyan mga vlogger like me na sinishare yung mga experience pagdating sa online lending application. Kasi ako naman po talaga, sa sarili ko talaga, isa po talaga akong biktima ng online lending application. So dati na yung stress, depress, anxiety, lahat na ng mga problema sa isip ko is naramdaman ko talaga mga ka-lifestyle. That's why alam ko kung ano yung dapat na ibahagi sa inyo. Okay? Alam ko yung dapat na ibahagi sa inyo, kasi ayaw ko na maraming mga tao ang nadadagdagan at na-stress gawa nitong online lending application na to. So sooner naman mababawasan na yung harassment, kasi nga yung SIM card registration bill is nagpa-process na siya. Actually, pag bumili ka ng SIM card, bumili ako ng SIM card, deactivate siya. So kailangan pang i-register gamit yung information mo. Nagkataon lang talaga, marami pa rin mga harassment, kasi binigyan ng 180 days, 3 months, then additional 1 day. Additional 120 days. So mataas-taas pa yung mga panahon na magagamit nila yung numbers nila sa pangharas. So anyways, soon mawawala na yung harassment. So once again, mga lifestyle, this is Marky Lifestyle, sharing some tips and information, ideas kung paano i-handle yung problema mo sa online lending application. God bless sa ating lahat.